Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Isang tasa, isang tadhana. Pre, balik tayo. Kung hindi pa niya napanood yung part 1, i-pause nyo muna to. Panuorin nyo yon. Kasi hindi kumpleto tong kwento kung wala yon. Pero sa mga sumunod sa akin galing pa part 1, quick recap lang. Ako si Mac, taga Cabanatuan. Nagtrabaho sa Maynila para sa pamilya ko. Doon ko nakilala si Diana, co-worker ko. Yung babaeng unti-unting pumasok sa puso ko nang hindi ko namamalayan. Magkasama kami sa hirap, sa tawanan, sa pagod ng buhay trabador. Pero bago pa man namin masabi sa isa't isa kung ano talaga yung nararamdaman namin, dumating si Carlo. Dating kakilala ni Diana at may dala siyang sekreto. At ngayon, dito tayo magpapatuloy. Isang gabi, binasa ko yung message ni Carlo. At pre, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin ng maayos. Pero, sabi niya sa akin, dati raw kasintahan niya si Diana. Hindi lang basta kaibigan. 3 taon silang magkasama, bago pa man dumating si Diana sa Maynila para magtrabaho. At ayon kay Carlo, hindi pa raw tapos yung nararamdaman niya. Kausapin mo siya, sabi niya sa message. Kasi kung ako sa'yo, hindi ako papasok sa isang relasyon na may unfinished business. Hindi ko alam kung galit ako o natatakot lang. Pero ginawa ko yung dapat. Kinausap ko si Diana. Pumunta ako sa bahay nila kinabukasan. Gabi na. Nakaupo siya sa labas, tila naghihintay sa akin. Mac, alam kong dumating sa'yo si Carlo. Sabi niya, bago pa man ako makapagsalita. Pasensya na, dapat sinabi ko na to dati pa. Doon niya sinabi lahat, na may relasyon nga sila ni Carlo dati. Pero naghiwalay sila bago siya pumunta ng Maynila. Hindi dahil sa away. Dahil na-realize niya raw na hindi sila bagay. Pero kamakailan lang, bumalik si Carlo. Sinusubukan ulit ayusin yung pag-ita nila. Pero Mac, sabi niya, mata niya nagniningning sa luha. Ikaw yung gusto ko, hindi siya. Ang hirap pre. Kahit alam kong totoo yung sinabi niya, may parte sa akin na natatakot pa rin. Kasi kung balang araw, magbago yung isip niya? Okay lang, sabi ko sa kanya noon. Kahit hindi naman talaga okay. Sabihin mo lang sa akin kung ano talaga yung gusto mo. At doon, sa unang pagkakataon, hinawakan niya yung kamay ko. Ikaw, Mac. Lagi ikaw. Mula noon, naging tayo na kami. Hindi naman perpekto yung relasyon namin ha. Magkakatampuhan din kami. Parang ordinaryong magjowa. Minsan, mainitin ang ulo niya. Kapag pagod siya sa trabaho, halatang halata kapag iiwasan na lang niya ako. Ako naman, minsan, sobra akong tahimik kapag may problema. Kaya naiisip niyang hindi ko siya pinapansin. Pero unti-unti, natuto kami. Natuto siyang sabihin ng diretso kapag may galit siya. Natuto akong magsalita kapag may iniisip ako, sa halip na manahimik lang. May mga gabi rin kami na puro tawanan lang. Nanonood kami ng pelikula sa laptop. Sabay kain ng instant pancit canton mula sa parehong bowl. Kasi wala kaming pera para bumili ng 2. Pero masaya kami. Kahit konti lang yung meron kami.
Pero pre, dumating din yung panahon na lumala yung problema sa pera. Nataob yung company namin sa downsizing. 3 buwan akong walang trabaho. Si Diana, hawak niya yung pamilya niya rin. May nakaratay na lola siyang may diabetes. Kailangan ng gamot kada buwan. Magkasama kaming nahirapan. Minsan, isang araw, sasapat lang sa pagkain namin pareho. May gabing umiyak siya, sabi niya. Mac, paano kung hindi natin kaya to? Hinawakan ko yung kamay niya. Pero sa totoo lang, ako rin. Takot din ako. Nagtangka akong magtrabaho ng part-time bilang delivery rider gabi-gabi. Kahit pagod na pagod ako sa umaga sa job interviews. Minsan, umuuwi ako 2:00 ng madaling araw. Basa sa ulan, gutom, pero kailangan kong tumayo kasi may inaasahan sa akin. Isang gabi, na-late ako sa pag-uwi galing sa trabaho. Pagdating ko sa apartment ni Diana, kasi doon na ako madalas natutulog noon, mas malapit sa work. Nakita ko si Carlo, nasa loob ng bahay nila. Kausap si Diana. Galit agad ako. Anong ginagawa niya dito? Sumagot si Diana, mabilis. Mac, hindi yun ang akala mo. Pero hindi ko na pinakinggan. Naalala ko yung lahat ng takot ko noon. Lahat ng pag-aalinlangan. Umalis ako, kahit sinusubukan niyang habulin ako. 3 araw kaming hindi nag-usap. At doon ko nalaman, mali pala yung akala ko. Pumunta lang pala si Carlo para humingi ng tulong kasi nagkasakit yung nanay niya at alam niyang malapit si Diana sa isang doktor na kakilala nila noon. Wala palang masama doon. Pero dahil sa sariling takot ko, halos masira ko yung tiwala namin. Pumunta ako sa kanya, humingi ng tawad. Pasensya na Diana, natakot lang ako. Tumingin siya sa akin, may luha, pero may ngiti rin. Alam ko Mac, pero kailangan mo akong tiwalaan. Hindi lahat ng beses, ako yung masasaktan ka. Natutunan ko noon, minsan, yung selos, hindi nagmumula sa pagmamahal. Nagmumula yon sa takot. At kailangan kong harapin yung takot ko, hindi yung takutin pa yung taong mahal ko. Pero hindi pa rito natatapos yung pagsubok namin. Isang gabi, tumawag si nanay. May bagong balita. Kailangan na raw nilang operahan si tatay. May bato sa abdo. Mahal yung gastusin at wala kaming sapat na ipon. Doon, lahat ng tipid namin, ibinigay ko para kay tatay. Kahit gusto naming mag-ipon ni Diana para sa sariling future namin, inuna namin yung pamilya. May araw na nagtatalo kami ni Diana. Hindi tungkol sa pagmamahala namin, kundi tungkol sa direksyon ng buhay namin. Mac, gusto kong tumulong. Pero paano naman yung plano natin? Paano kung lahat ng oras, pamilya lang natin ang inuuna? Kailan pa tayo? Sabi niya, hindi galit, kundi pagod. Natahimik ako. Kasi totoo yung sinabi niya. Pero sa isip ko, paano ko sasabihin na hindi ko kayang tumalikod sa pamilya ko kahit kailangan ko ring isipin yung amin? Hindi ko hahayaang masaktan ka, Diana. Pero hindi ko rin kayang iwan sila. Hindi kita pinipilit-piliin, Mac. Gusto ko lang malaman kung may puwang din ba ako sa hinaharap mo. Wala akong nasagot noon. At yun yung unang beses na naramdaman naming dalawa na baka kahit gaano man kalakas yung pagmamahal namin, baka hindi sapat yun. Mga linggo pagkatapos noon, nag-apply si Diana sa isang trabaho sa Cebu. Mas malaking sweldo, mas magandang oportunidad. Sinabi niya sa akin, may guilt sa boses niya. Mac, kailangan ko to para sa lola ko.
para sa sarili ko. Alam kong dapat masaya ako para sa kanya. Pero sa loob, nasasaktan ako. Kasi alam kong ibig sabihin nito, magiging malayo kami. Sige, sabi ko, kahit gusto kong sabihing wag, susuportahan kita. Umalis siya pagkatapos ng 2 linggo. Sa airport, hindi. Sa terminal lang ng bus papuntang Cebu. Pinigilan ko yung sarili kong umiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit. Babalik ako, Mac. Promise. Alam ko. Sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo bang naniniwala ako noon. 3 buwan kaming magkalayo. Sa una, araw-araw kaming nag-uusap. Tapos, tuwing 2 araw. Tapos, minsan na lang sa 1 linggo. Hanggang sa dumating yung gabi na, text na lang niya sinabi sa akin, Mac, kailangan nating mag-usap. May sasabihin ako. At doon, naramdaman ko yung pinakamasakit na bahagi ng buong kwento ko. Sa video call namin kinabukasan, hindi siya direktang nagsalita agad. Matagal siyang tahimik tapos, Mac, alam mo na yung project ko dito. Mare-renew nila contact ko. 2 taon pa. At naisip ko, baka mas mabuti kung hindi na tayo magpilit. Hindi ko inaasahan yun. Anong ibig mong sabihin, Diana? Hindi dahil hindi na kita mahal, Mac. Mahal pa rin kita. Pero pagod na ako sa pakiramdam na lagi tayong naghihintay, lagi tayong nagkukulang ng oras sa isa't isa. Baka kailangan nating mag-isip ng malinaw para sa atin pareho. Diana, wag. Hindi to magpakailanman, Mac. Pero ngayon, kailangan ko tong gawin. Pasensya na. Tumawid yung tawag. Pre, hanggang ngayon, hindi ko malimutan yung gabing yon. Umupo ako sa sahig. Parehong sahig na inupuan ko noong na-late ako magpadala ng pera sa nanay ko. Pero mas masakit na yon. Kasi hindi lang pangarap yung nawala. Pati yung taong akala ko, magkasama kami hanggang sa katandaan. 3 buwan akong namuhay ng parang walang direksyon. Trabaho lang, uwi, tulog, ulit. Si Dindo, yung roommate ko, siya yung tumulong sa akin tumayo ulit. Mac, hindi ibig sabihin nun tapos na yung buhay mo. Sabi niya isang gabi. Minsan, kailangan lang nating matutong mabuhay kahit hindi pa tapos yung sakit. Unti-unti, bumalik ako sa sarili ko. Natutunan kong mahalin ulit yung simpleng bagay, yung kape sa umaga, yung tawanan ng pamilya sa video call, yung pagiging proud nila sa akin kahit anong mangyari. Pinabuti ko yung trabaho ko. Pagkalipas ng 1 taon, nakaipon na ako. Nakapagpatayo na kami ng maayos na bahay para sa pamilya ko sa Kabanatuan. Hindi malaki, pero matibay. Hindi tumutulo ang bubong. At isang araw, hindi ko inaasahan, nakatanggap ako ng mensahe. Galing kay Diana. Mac, kamusta ka na? Naisip lang kita ngayon. Nag-usap kami, simple lang muna. Kamustahan. Pagkatapos ng ilang linggo, sinabi niyang babalik na siya ng Maynila. Natapos na yung kontrata niya at gusto na niyang bumalik malapit sa pamilya. Nagkita kami sa parehong rooftop kung saan kami noon nanonood ng sunset. Mas matanda na kami, mas matalino, mas may pinagdaanan. Hindi na kami parehong tao noon. Mac, sabi niya, alam kong hindi na ako pwedeng humingi pa, pero gusto kong sabihin, mahal pa rin kita. Pero hindi yung pagmamahal na sumasakal. Yung pagmamahal na gusto mong umunlad ka kahit ano pa yung mangyari sa atin. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon matagal,
naramdaman ko yung katotohanan. Hindi lahat ng bagay na masakit, masama. Minsan, kailangan lang natin ng panahon para malaman kung ano talaga yung importante. Diana, sabi ko, natutunan ko rin na yung pagmamahal hindi sapat kung hindi tayo handa. Pero ngayon, mas handa na ako. Hindi kami agad bumalik sa dati. Naging magkaibigan muna kami ulit, dahan-dahan. Pero sa puso ko, alam kong hindi pa rin nawawala yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko sasabihin sa inyo na perfect ending to, parang sa pelikula. Hindi kami agad ikinasal, hindi rin kami agad bumalik sa dati. Pero ngayon, magkaibigan kami, malapit at unti-unti muling bumubuo ng tiwala. At kung minsan, mas importante yun kaysa sa madaliang happily ever after. Pre, kung may matututunan kayo sa kwento ko, sana to, na ang pagmamahal hindi lang tungkol sa pagsasama. Tungkol din yun sa paglaki, sa paglalaan ng panahon para malaman ang sarili mo bago mo ialay yung buong puso mo sa iba. Natutunan ko na ang takot kapag hindi mo hinarap, kayang sirain pati yung pinakamagandang bagay mo. At ang sakripisyo, kahit gaano man kahirap, may dahilan, kahit hindi mo agad makita. Hindi lahat ng paghihiwalay katapusan. Minsan, simula yun ng mas matatag na bersyon ninyo bilang tao, bago kayo muling magkasama. Kaya kung kayo, ngayon, nasasaktan, nag-aalala, o nawawala ng pag-asa, alalahanin niyo lang, kahit gaano man kalakas ang bagyo, may dumarating na umaga. At kung totoo yung pagmamahal, hahanapin niyo pa rin ang isa't isa, kahit ilang ulit man kayong mawawala sa isa't isa. Salamat sa pakikinig sa kwento ko, pre. Kung natouch kayo, i-comment niyo na lang kung anong parte ang pinaka naramdaman niyo. At kung may katulad na kwento kayo, share niyo rin. Baka kailangan lang nating malaman na hindi tayo nag-iisa. Hanggang sa susunod na kwento.